Ipinatatawag na rin ng House of Representatives ang National Bureau of Investigation para sa isasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Uungkatin rin ang ginawang pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos noong 2025. Narito ang aking report. Bilang pagdiriwang ng ika-84 na araw ng kagitingan, dumalo si Vice President Sara Duterte sa ginawang commemoration sa Veterans Memorial Monument sa Davao City, Huwebes ng umaga. Sa kanyang pagharap sa mga mamamahayag, natanong ang kanyang saloobin kaugnay sa kasalukuyang kalusugan ng Pangulo na kumakalat online. Good luck sa kanya. Sa kabila ng kanyang maikling komento, tuloy ang nakatakdang impeachment proceedings sa April 14 laban sa kaniya ng House Justice Committee. Kabilang sa mga pag-uusapan ang kanyang naging mabigat na pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Bilang bahagi ng nakatakdang investigasyon, ipinatatawag na rin ng Kamara ang NBI. Pinasusumite rin ang ilang certified copies ng kanilang investigasyon, kabilang ng mga dokumento at photographs na may kinalaman sa pagbabanta ng ikalawang Pangulo. Ang ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang mga dokumento upang matukoy ang mga natuklasan ng NBI at masuri ang mga ebidensyang nakalap sa kaso bilang bahagi ng nagpapatuloy na proseso ng impeachment. Matatanda ang pinakakasuhan ng NBI sa DOJ ng grave threats at inciting to sedition ang pangalawang Pangulo noong Pebrero 2025. Bukod kay NBI Director Melvin Matibag, ipinatatawag rin ng Kamara ang abogado ni Duterte na si Attorney Michael Powa para mag-testify noong siya pa ang kasalukuyang Chief of Staff ng DepEd mula 2022 hanggang 2023. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.